Nahack ang Facebook page ko na may laman na 500,000 pesos earnings. Hi sa mga hindi nakakakilala sa akin, ako nga pala si Mark ng Mark of the Jungle Plants. Ang content ko nga pala ay tungkol sa mga halaman. Nag-start po ako gumawa ng plant content ko nung kasagsagan ng pandemya. Pero bago yan, nagva-vlog na po ako way back 2016. Dahil hilig ko na po talaga gumawa ng mga videos at passion ko talaga ang vlogging. Pero iba po ang content ko noon kaya recent po itong plant content ko na ito. Bata pa ako, hilig ko na talaga ang paghahalaman. Since nung pandemic ay naging popular ang mga halaman, trinay ko i-content ang aking mga halaman at nagsimula na din akong gumawa ng mga content ko sa YouTube. And thankfully, nagustuhan naman ng mga audience kaya naman na-monetize ako doon. Sobrang saya ko dahil nung unang sahod ko ay umabot ng 70,000 pesos. Laking tulong na sa amin during pandemic. Kaya tinuloy-tuloy ko lang ang paggawa ng mga content at nag-upload ako ng mga vlogs tungkol sa mga halaman. Fast forward, way back March 2021, nung nagsimula na din akong mag-upload sa Facebook dahil nung nalaman ko na meron na din monetization ito. Pero year 2022 na ako na monetize, kaya naman lahat ng mga videos ko, in-upload ko na din sa Facebook. Fast forward, April 8, 2022, alam nyo ba na meron akong video na ka-upload lang na umabot ito ng 8 million views. Kaya naman naka-generate ito ng earnings na umabot ng 300,000 pesos. At sobrang na-shock ako at nanginginig dahil first time ko makakahawak ng sarili kong pera na ganito kalaki. Since next payout pa naman makukuha, naghintay lang muna ng isang buwan dahil nga for the next month pa naman ang payout cycle. Pero bago yan mga ka-jungle, first sweldo ko sa Facebook ay umabot ng 7,000 pesos. Kaya naman happy ako dahil malaking tulong na ito sa akin. Dahil nag-aaral pa ako nung panahon na yon. Kaya naman hinintay ko ang pangalawang sweldo ko na umabot ng 300,000 pesos. Fast forward, June 13, 2022. Ito na ang pinaka-worst na nangyari sa buhay ko. Dahil yung pinagpaguran ko ay mauuwi na pala sa wala. It was a Friday the 13th of the night na nag-upload ako ng mga videos ko sa aking page at YouTube. At since graduating ako noon, medyo busy, pagod at excited at medyo overwhelmed na din ako sa lahat ng mga bagay na mangyayari sa akin. Dahil graduating ako at may makukuha akong malaking sahod na pinaghirapan ko sa pag-upload ng video. Pero dito na pala ang umpisa at pagsubok na harapin ko. Nung gabing yon ay pagod ako galing sa eskwela. Then may nag-pop na email sa akin at isang notification galing daw sa Facebook team. Ito ang nagsasabi na hello Mark of the Jungle Plants, we sincerely regret to inform you that your page of Mark of the Jungle Plant is set for deletion due to violation of community standard. If you would like to prevent the deletion of your page or recovery and any content of information you have to provide, please submit a report using the link provided. Nawindang ako sa takot at nag-overthink dahil akala ko naman na galing talaga sa Facebook dahil ang page ko ay connected sa email ko. Sinasabi doon kapag hindi ko daw pinindot yung link ay madidelete daw ang Facebook page ko. Syempre wala pa naman akong kaalam-alam dahil first time ko nga dito sa Facebook page. Wala pa akong alam tungkol sa phishing scam na ito. Clinic ko ang link na nakasaad doon na mag-login daw ako. Nilogin ko ang email at password ko na hindi nag-aalinlangan. Kaya pala nung time na yon yung sister ko ay kinukulit ako. Yun na pala yung sign na dapat hindi ko ginalaw ang email na yon. Pagka-login ko, bumungad agad ang isang email na nagsasabing tinanggal ako as a financial admin sa payout. Tinanggal din ang bank account ko na nakalink sa Facebook page ko at tinanggal din ako as a admin. Nung time na yon ay parang gumuho ang mundo ko kaya naman dali-dali kong pinalitan ang password ko. Ngunit hindi ko na ma-access ang payout setting at page ko dahil nga pinasok na ng hacker. Sobra akong umiyak at kinabahan dahil may laman yung payout ko na 300,000 pesos at lalaki pa yan kapag dumami pa ang views sa mga video ko dahil hindi pa tapos ang month na ito. Labis akong naiyak, tinawag ko si Papa at Mama ko at galit na galit sila dahil kung ano-ano daw ang aking pinipindot at wala naman akong idea na ganun pala ang pwedeng mangyari. Ang gusto ko lang naman ay ma-solve ang sinasabi nila na deletion sa FB ko. Pero phishing scam na pala yon. Nung time na yon ay unang pumasok sa isip ko ay magpatulong sa mga kaibigan at pamilya ko kung paano mareresolba ang mga problema kong ito. That time, sobrang down na ako at nawalan ako ng pag-asa. To the point na nagkulong ako sa kwarto
kwarto ko hanggang sa dumating na ang araw na pumunta na ang mga kamag-anak ko para bigyan ako ng solusyon sa problema ko. In-advise nila na pumunta kami sa NBI kasama ang pinsan ko after graduation. Fast forward, after graduation, inayos ko na ang mga gamit para pumunta ng Maynila upang humingi ng tulong sa NBI Cybercrime Unit na matrace kung sino ang hacker na iyon. Pero bago kami umalis ay nag-message muna ako sa Facebook Meta na i-hold ang sweldo ko dahil may hacker at nakaka-access pa naman ako sa Facebook profile ko. Ang ini-expect ko is matitrace nila ang hacker at the same time matatanggal nila ang access nito sa Facebook ko. Para matanggal ang access ng hacker sa FB ko, kailangan ng NBI Cybercrime Unit ang lead na matatagpuan sa payout setting ng FB. Pero dahil hindi ko ma-open, wala akong kakayahan na makuha ang lead na kailangan ng NBI. In-advise nila sa akin na humingi ng tulong sa Facebook Philippines dahil hindi raw nila kaya ito. Kaya naman agaran kaming pumunta sa BGC Taguig. Nung pagpunta namin doon, nagkaroon kami ng problema dahil wala kaming idea kung saan banda sa BGC matatagpuan ang Facebook Philippines. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pagdating namin doon is the same advice lang din ang nakuha namin, gaya sa NBI. Sinabi nila na pumunta kami ng Facebook Singapore dahil doon daw ang main branch ng Facebook na pwedeng makatulong sa akin. Nagpatong-patong na ang problema ko sa kadahilanan wala na akong sapat na pera para magawa ang mga ina-advise sa akin. Nawalan na din ako ng pag-asa na masolusyonan ito hanggang naisip ko na total nandito naman ako sa Maynila ay magsakripisyo na lang ako na magtrabaho dito upang hindi masayang ang pagpunta ko. Nag-apply ako sa isang private company sa Quezon City upang kumita at makabawas na din sa stress at isipin sa mga problema ko. Pero meron pa ring small hope sa aking puso na mababawi ko pa rin ang full access ko sa Facebook ko. So while I'm working as a telephone operator sa company na pinasukan ko, na-update ko pa rin ang FB Meta about sa problema ko. After at least 4 months, nag-message sa akin si Meta. According to FB Meta, their technical engineer is working on it. The time na ma-receive ko ang message na iyon, nabuhayan ako ng loob. Fast forward, after 1 month, nag-message ulit sa akin si Meta na i-check ko raw ang payout setting. Finally, I have the access of my Facebook payout setting. At dito ko na nakita ang hacker, kaya dali-dali kong itong ni-remove at nilagay ko ang PayPal ko. After a couple of days, pumasok na ang sweldo ko galing kay Meta. The salary was at least 500,000 pesos. Kaya naman that moment, sobrang blessed ako kasi lahat ng pinaghirapan ko at sacrifice na ginawa ko para bumalik sa akin ang full access ng FB ko ay nagbunga na. Kinabukasan, pumunta ako sa simbahan para magpasalamat sa Panginoon dahil ginabayan niya ako sa mga pagsubok na dumaan sa akin. Alam ko na meron rason kung bakit nagkaganito ang lahat ng bagay. Dahil tinetest ako ni Lord kung gaano ako katapang. Dahil ginabayan niya ako sa mga pagsubok na dumaan sa akin. Dahil sa kanya at tulong na din ng mga kamag-anak at kaibigan ko, hindi ako sumuko. Kaya sa mga small content creator out there, beware sa mga link at email na sinesend sa inyo at ugaliin na basahin ng mabuti ang mga message na na-receive ninyo kung legit ba ito. Hindi ko na sana ito i-share sa inyo dahil hindi naman ito connected sa content ko. Ngunit meron din tayong mga followers na nagko-content din dyan na mga small content creator na siguro nagsastruggle sila sa umpisa. Kaya naman gusto ko lang ma-inspired at huwag kayong sumuko sa mga bagay na alam ko na kaya nyo. Kung umabot ka sa part ng video na ito, maraming salamat. This is Mark of the Jungle Plants because more plant, less stress.